ngayon yung the kingdom of God. Okay, ano po yung kaharian ng Diyos? So, maari pong sa atin ay hindi natin masyadong naiintindihan dahil tayo po ay demokratikong bansa. Hindi po hari ang ating mumuno sa Pilipinas, kundi ay isang presidente. So, sa isang kingdom state o sa isang bansa na ang namumuno ay hari, mas madali nilang maintindihan. Kaya lang po tayo kasi presidente, vice-presidente, 'di ba? Tapos ano pa, mga congressman, senators. So yan po yung ano natin up to the barangay tanod, barangay council. So yun po yung ating form of government. Kaya hindi po natin minsan maintindihan yung concept ng kingdom of God. Para lang po maintindihan natin, no, ang kingdom of God, ang ibig sabihin ng kingdom, pag sinabi natin kingdom, there is a king. Okay? Obvious. May kingdom eh. Ibig sabihin may king. At dahil may king, meron siyang domain. Anong ibig sabihin ng domain? Yun yung kanyang nasasakupan. Yun yung kanyang estate. At kung saan ang bandera ng kaharian hanggang doon ang pag-aari ng hari. At sa kingdom, walang pag-aari ang tao. Lahat pag-aari ng hari. O tingnan nyo, may mga nagre-react na dito, di ba? Kasi bakit may nakapangalan na sasakyan, titulo ng bahay. Pero sa kaharian, lahat yan pag-ahari ng hari. Parang ipapagkatiwala lang sa'yo ang isang lugar, sasakahan mo, pero yon magbibigay ka dun sa hari. So ganun po yung context. Ganun po ang ibig sabihin po, no? Yung idea at yung katotohanan, the truth about the kingdom. So naintindihan natin, sa kingdom merong king at merong domain. Ibig sabihin, yun yung kanyang nasasakupan at yun yung kanyang ari-arian. At kung nasaan man ang bandera at napag-aari ng hari, nandoon ang kanyang kapangyarihan. Nandoon ang kanyang pamumuno. Naintindihan po natin? So, in short, the kingdom, when we hear the word kingdom of God, it means it is the rulership of God. Siya ang namumuno. Siya ang nasusunod. Siyang nagpapatupad ng kanyang nais at ng kanyang kalooban at ng kanyang utos at ng kanyang batas. Kaya nga, di ba, may kasabihan, ng utos ng hari, kailanman hindi mababali. So that's how the kingdom of God operates. Kaya ang pinakamatinding kasalanan sa kingdom, sa kaharian, ay ang treason o ang betrayal. Kasi napakahalaga ng loyalty sa kingdom. Hello, are you listening? Kaya kung titingnan natin, yung illustration na binanggit kanina, will impact sa ibang translation, ang ginamit talaga doon, kingdom of God. Pero dito sa Matthew na binasa natin kanina, the kingdom of heaven. Kay Matthew o kay Mark, Luke and John, pag binasa mo yung same context at same passage and same na tinuturo nila, na binanggit nila about the kingdom, ang ginamit nila kingdom of God. Kasi sa Matthew naman, ang ginamit kingdom of heaven. Okay? So bakit, Pastor? Kasi yung mga Jewish, they have a very high respect to the name of God. That is why Matthew did not use the kingdom of God, the word God. He used the kingdom of heaven. Instead of the kingdom of God, ang ginamit niya, kingdom of heaven. Pero almost the same, at the same lang po yung pinapatungkulan nila. Kaya lang, iba kasi ang audience ni Matthew, mga Jewish. So hindi mo po pwedeng sabihin at basta lang ang salita ang pangalan ng Panginoon. Ay, di ba, alam nila yan. Do not mention the Lord your God in vain. So that's the difference. If you are reading your Bible, Matthew, Mark, Luke, and John, the four Gospels, bakit kay Matthew ang ginamit the kingdom of heaven? Bakit kay Mark, kingdom of God? Bakit kay Luke, kay John, kingdom of God? So naintindihan na po natin bago natin ituloy ito. So, simple lang naman. Audience ni Matthew, mga Jewish. Kapag kausap mo ang Jewish, they have high regard to the name Yahweh. Ibig sabihin, God. Hindi mo po pwedeng basta banggitin lang sa kwento at sa ano pa mang bagay. Do not mention and put the name of the Lord God in vain. Kaya ginamit niya instead the kingdom of God, He used the kingdom of heaven. Why? Para hindi ma-offend yung mga kausap niya at hindi siya mag-fall dun sa sinasabi at kanilang nakagawian na hindi po pwedeng
banggitin ang pangalan ng Panginoon doon sa bagay at sa usapan na hindi magre-represent sa Panginoon at sa kabanalan ng Panginoon. Amen? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So historically, the mustard seed was a common Jewish symbol of something very small. Kapag kausap mo yung mga Jew, di ba, kapag sinabi ng mustard seed, ang pinaka ginagamit na lang illustration para sa mga maliliit na bagay. No? Normal na sa kanila yon, parang sa atin, sa baba, bayabas, dito sa atin, sayote. Di ba? Baguio beans, yan. Alam na natin yan, di ba? So, pag nag-illustrate tayo ng sayote, nagkakaintindihan tayo. Everywhere, dito sa Baguio, available lang sayote. Hindi mo tinatanim, kusang tutubo. Tinatagpas mo na nga, tutubo pa rin yan eh. Diba? So, during that time, yung symbol ng mustard seed, nagkakaintindihan na sila noon. Isang maliit na bagay, pero ang laki ng potensyal. So, naiintindihan po ba natin, mga kapatid? In fact, sinyer ko na to, di ba? When the seed represent the Word of God. Di ba? Yung seed na yon. So, babalikan lang natin ito kasi inalintulad kung papaano yung influence, yung kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, kung saan siya nagahari sa buhay ng isang tao. Kung nasaan yung pinagaharian ng Diyos, nandun ang kanyang kaharian. Naintindihan nyo? So for example, ako, nagahari si Lord sa akin. Everywhere I go, that's the kingdom of God. Everywhere you go, you represent God because God is in your heart. You have and you are God's domain and we are part of His rulership. Parte tayo ng kanyang paghahari, kaya tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos. So, makikita natin dito, it is literally the smallest seed, but proverbial, ayan, for the tiny beginnings. Kasi di ba binanggit kanina doon, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang maliit na seed na pagtinanim, pero lumalaki at nagkakaroon ng matinding impluwensya. So ganun din po sa buhay natin, no? At siyempre, pag lumaki na yon, di ba sabi niya, He is the tiniest or the smallest seed in the garden. Pero, pag lumaki na siya, di ba? Pag lumaki na siya, siya na yung malaking tree doon sa garden. Amen? At sabi pa nung passage na binasa natin kanina, kaya may mga ibon na dumadapo na nandoon para magpahinga at makakuha sila ng shelter. So, ito po makikita natin, no, ito pong parable na ito ay napakahalaga na bilang parte ng serye dito pong ating pinag-uusapan patungkol po dito sa seed. Okay? That this seed is no ordinary seed na, di ba, the seed is the Word of God. Di ba? So dito po makikita natin dito ngayon, doon sa mga previous message natin, at ito naman yung seed, it pertains and it represent the power of the kingdom of God. Kahit magsimula ng kokonti, pwede yang lumago. Amen. Kasi bakit? May potential yan kasi bakit? Yan ang pag-aari ng Diyos at dyan nag-ahari ang Panginoon. So God's kingdom can start small, but it grows irresistibly and powerfully until it transforms the lives of a nations. Kaya makikita natin, pag nagsimula si Lord sa buhay natin, sa buhay ng isang tao, di ba? Pansinin nyo to, lalo na yung mga nakakaranas ng transformation after ng encounter. Pansinin niyo to, nung nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng isang taong naka-enkwentro sa Panginoon, nagkakaroon ng effect. Nagkakaroon ng change sa buhay niya at yung mga taong nakakasalamuhan niya, napapansin yung pagbabago. At dahil napansin yung pagbabago, yung buong pamilya niya may posibilidad na madala niya sa Panginoon. At hindi lang yung buong pamilya niya, kahit kaibigan niya, kaklase niya, katrabaho niya, there is a possibility na madala niya sa Panginoon. So yun ang ibig sabihin nun. Kahit mag-isa ka lang, kahit dalawa lang kayo, kapag pinag-aharian ka ng Panginoon at kapag ang kapangyarihan ng binhi ng Panginoon, which is the Word of God and Jesus Himself na sa buhay natin, na nagpabago ng buhay natin,
pwede tayong gamitin ng Diyos para mabago yung buhay ng ibang tao. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord, kapatid. So pag sinabi natin Kingdom of God or Kingdom of Heaven, that is the rulership of God in the life of a person. God's reign and rule and God's authority over all creation, and especially to us as a believer of the Lord Jesus Christ. Wherever God reigns, there is His kingdom. So kung saan po naghahari ang Panginoon, nandun po yung kanyang paghahari. Nandun ang kanyang, hindi ibig sabihin, hindi na sa Diyos sa lugar na yon. No, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga makikita natin, di ba, King of Brunei, King of Saudi, di ba makikita natin yan? Di ba? So, pero sila yung small letter na king. Pero yung King of Kings, yun ang ating Panginoon. Yung mga hari dito sa lupa, yan po yung mga mas mataas po ang Diyos dyan. Kaya ang tawag ng Bible sa ating Panginoon is the King, small letter K, is the King of Kings. So siya po yung pinaka-capital letter. Tapos yung mga small letter, yung kaharian po o yung mga hari po dito sa mundo. Yan po yung King of England. Yan, mga small letter po yan. Pero yung mga Your Highness, sabi nila, di ba? Pag ano nila. Pero ang pinaka-hari ng mga hari, yun po yung ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Misa, di ba, barangay captain lang, natatakot ka. Ang Diyos mo, hari ng mga hari. Di ba yung mga ganon? Di ba? Parang parang barangay tanod lang. Minsan, parang nawawala yung di ba? Hindi ko naman sinasabi makipag-away tayo. Pero ang ibig ko sabihin, yung ating paggalang, pagsunod, pagrespeto, di ba? So, hindi naman away. Kundi ang ibig ko sabihin, yung ating pagpapasakop at pagsunod. Kung sumusunod tayo sa authority, tama po yun. Pero dapat mas sumunod po tayo sa authority ng salita ng Diyos. At alam niyo po, ang unang sermon po ng Panginoong Yesus nung naparito siya sa mundo is about the kingdom. In Matthew chapter 4 verse 17 says, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." So yan po yung unang-unang preaching ni Jesus. Repent, magsisi na. Kasi bakit? Paparating na ang kaharian ng Diyos. So anong ibig sabihin nun? We cannot come in to the kingdom of God if we are not repentant. Sino po yung mga repentant? Yan po yung mga tao na umaamin ng kanilang pagkakamali. Yan po yung mga tao na hindi na nag-aalibay. Yan po yung mga tao na 100% with all of their heart that they are willing to surrender, they are willing to humble themselves and accept the mistakes. Kaya nga yung repentance, ang definition ko dyan, making a strong decision not to do it again. Repentance means is accepting our mistakes without putting the blame to others and making a strong decision not to do it again. That is repentance. Repentance, para maintindihan natin lalo, is a change of mind. We understand and we realize that we have done something wrong. That what we are doing is not worthy, it's not right before the Lord. That's a change of mind. Na bago kaisipan, mali pala to. Hindi pala dapat manatiling ganito ang iniisip ko. And then the change of heart, mali na. Na-realize natin na hindi pala tama ang desire ko kasi mali to. So it's a change of heart. Ang desire natin, yung kalooban ng Diyos, ang iniisip nating sundin, yung kalooban ng Diyos. And it is not just a change of mind, it is not just a change of heart, but it is a change of direction. So ibig sabihin, na bago isip, na bago puso, hindi lang puro nguso, kundi dapat na bago ang direksyon. Ibig sabihin, yun ang transformation. Yun ang nagsisimula ang transformation sa repentance. Because a person cannot be transformed without changing the way you think. At dito, mali ang kaisipan ng karamihan at kagaya po natin dahil hindi tayo nabuhay sa konsepto ng pamamahala ng isang kaharian. Kaya pag binasa natin ang Bible, marami tayong mga misconception and misunderstanding because the Bible was written in the context of the kingdom. Tayo, demokrasya. Malakas sa atin yung kapangyarihan ng, hindi naman masamang malaya, di ba? Yung freedom natin, yung sobra-sobra. Pansinin nyo, lahat po ng may kaharian, masagana.
Lahat halos ng democratic, yun po yung mga mahihirap na bansa. Yung London, tingnan nyo, mahirap ba London? Kinakanta pa nga sa natin yan, nung bata, London Bridge is falling down. Hanggang ngayon, wala naman. Di ba? Tingnan nyo yung Kingdom of Saudi of Arabia, naghihirap ba? But I'm not saying na yung form of government natin, mali, I'm not against democratic, I'm not against, pero yun yung napansin ko lang habang ako'y nag-aaral. No, lahat halos, kasi bakit? Sagot ng hari yung kanyang mga tao, yung kanyang nasasakupan. Hello? Kasi bakit? Magiging integridad ng kaharian ang magiging kabuhayan at itsura ng kanyang nasasakupan. Kaya pansinin natin, kapag ang Diyos, iba yung tingin natin sa Kanya, hindi hari, hindi Diyos, tayo pa rin ang nasusunod. Sa context ng kaharian, hindi mo po pwedeng labagin yung sinasabi ng hari. Kasi bakit? Pugot ulo yun. Sa atin, kahit maliwanag na sinasabi ni Lord, may paglabag pa rin. Kasi bakit? We are in the democratic and freedom mindset. Ganun po. Kaya pansinin ninyo, we accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Kaya nauna yung Lordship Kasi bakit? Kapag hindi natin tinanggap lang natin si Jesus as our Savior, bilang tagapagligtas lang, babalik tayo sa luma nating kaisipan, babalik tayo sa luma nating buhay. Kasi bakit? We did not accept Him as our Lord. Kasi ibig sabihin ng Lordship of Christ in the life of a person, ibig sabihin, we do not have the right to decide on our own, but God decide for us. Yan ang ibig sabihin nun. 99%, 98% to 99% submission to the Lordship of Christ He is not Lord at all. Kasi merong 1% na hindi siya nasusunod. At alam nyo, kapag pinamuhay natin yon, He is our provider because He is our Lord. He is our protector. Kapag meron bang nalalait ng gegera sa kanila, sinong kalaban nila? Hindi naman yung tao kundi yung hari. Anything that will going to threaten the kingdom, the king will going to protect his kingdom. So ganun din po sa atin. Anything that the domain or the people in the kingdom needs, the king will going to provide. Kaya di ba sabi ng John 3:16, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yan nakikita natin nito mga kapatid. So ibig sabihin, kaya kong masyado maging technical dito, basta kapag narinig natin yung kingdom of God, ang ibig sabihin niyan, yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Hello? Yung extension ng kaharian ng langit ay nasa buhay natin at kung saan man tayo magpunta. That's the rulership of Christ. The authority of Christ, the authority of God in our lives. So kaya nga, yun yung unang-unang preaching ni Jesus. If you will going to read the Bible, this is the first preaching of Jesus Christ. Repent. Because the people are doing things that is not according to the kingdom of God. Doing it differently. That's why there is a repentance that is required. Mareformat. Sabi mo sa akin, mareformat. Diba? Kasi bakit? Ano ang mga nire-reformat? Yung computer. Diba? Kapag yung computer, sobrang dami ng load, tapos sobrang dami ng laman, mabagal na, tapos nabavirus na, hindi mo na magamit ng maayos, so ang kailangan doon, i-reformat. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ang repentance, pang-reformat yan. Para lahat ng mga virus, sabi mo, para lahat ng mga virus, mawala. Sabi mo sa katabi mo, if you repent today, good for you. Palakpakan mo si Lord. Kasi, hindi naman ibang taong makikinabang ikaw Tama, tayo po. Sabi niya, for the kingdom of God, o for the kingdom of heaven, kasi nga Matthew to, pero kapag Luke, dyan, mababasa natin dyan kay Mark, the kingdom of God. Pero same lang po yan, the kingdom of heaven. So yan, sabi po dyan, this means, yung pagro-rule ng Panginoon ay mangyayari na sa buhay
ng mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya doon sa binasa natin kanina, no, doon sa pinaka-main text natin sa Matthew 13:31 hanggang 32, makikita natin doon yung from small beginnings, we can see a great impact. Sabihin natin, small beginnings to great impact. So yan ang ibig sabihin ng Matthew chapter 13. Yung nagsimula na magtanim ng isang maliit na binhi sa garden, pero pag tumubo, siya pinakamalaki. So ganoon din sa atin. God can do small beginning in your life, but if you accept and obey the rulership of Christ in your life, there will be a great impact. Sabi mo sa katabi mo, hindi na impacto. May impact ka na talaga. Huwag mo lang dagdagan ng to. Okay? Impact lang. Okay? Sabi mo sa katabi mo, impact lang ha. Amen po ba? So as we read, no, basahin mo natin ulit yung Matthew 13:31. He told them another parable. No, gusto ko lang ulitin ito ngayon. The kingdom of heaven is like a mustard seed. Okay, di ba? Seed na naman po yan. Okay. Which a man took and planted in his fields. Okay, tinanim. Though it is the smallest of all the seeds, kasi maraming seeds, pero ito yung pinaka-smallest, ayan, yet, when it grows, it is the largest of garden plants and become a tree. Pare-pares lang sila maliliit, pero pag lumaki, kakaiba siya. Saka yung sinasabi ko kanina, yung small beginnings with great impact. And because of that, so that the birds come and nest, in another translation ng perk, is nest in its branches. So now, if you are writing, kung kayo po'y nagsusulat ngayon, nagtitake down notes, itong the seed na kingdom of God, no, the kingdom begins small. Yan po yung number 1. The kingdom begins small. Sabi natin, small. Sa Ilocano, basit, tama? Basit. So, the kingdom of God is small. Kagaya ng mustard seed. It is just a tiny and almost insignificant. Diba? Almost insignificant lang siya. But Jesus' ministry began with the 12 disciples. Amen? Yet, it reaches the whole world. Naintindihan ba natin? Di ba ang ministry ni Jesus nagsimula at nag-focus lang siya sa 12 disciples. Pero, yung 12 lang na tao na dinisciple ni Jesus, na follower, na learner, na imitator na yon. So, anong nangyari? They reaches the whole world. Kaya nga hanggang sa Pilipinas nakarating yung salita ng Diyos eh. Kaya nga yung nagpabago sa kanila noon, yun din yung salita ng Diyos at yung salita din ng Panginoon at yung encounter natin sa Panginoon, yun din ang nagpapabago sa atin. Sabi mo sa katabi mo, yun din ang magpapabago sa kamag-anak natin, sa kaibigan natin, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Sige, palapakan mo si Lord, kapatid. Di ba? Hindi na naman 12 kaagad eh. Di ba nagsimula muna sa 1, 2, 3. So ibig sabihin, mga kapatid, the kingdom of God is just small, but its impact, its potential, its influence will going to reach many. Hello? Like a seed. Isang binhi. Just like a message. Isang message lang ang napakinggan mo. Pero dahil yun, kapatid, ay inari mo, pinaniwalaan mo, lumago yung mensahe na yon sa puso mo at nagkaroon ng impact sa mga taong kasama mo. Yung mga taong nakakasalamuha mo, sabi nila, anong nangyari sa tao na to? Bakit ayaw na niyang uminom? Ng alak, baka tubig ang puso, tubig yan, di ba? Pati Diyos mo, pastor, pati ano, di ba? Diba? Sakalin mo na lang ako, di ba? Hindi, tubig, pwede naman, gatas, di ba? Pero ibig ko sabihin, hindi ko naman sinasabing binabawalan ko kayo. Kapag naintindihan nyo yung kalooban ng Diyos, kapag nangusap si Lord sa inyo, kapatid, God will going to speak to you. And most of the time, God will speak to you because He loves you.
'Di ba? Gusto niyang alisin at tanggalin yung mga bagay na pupwedeng sumira sa iyong buhay at sa iyong kinabukasan at kinabukasan ng iyong pamilya. Because God is not just concerned about your life here, but your future also. And most of all, your life for eternity. Yun ang concern ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ito makikita nyo, just one message that will penetrate your heart, that will deep-seated in your heart. That message has the power to change you and to change the course of your life, and it will affect your family, your friends, your community, and it will going to affect everything. Ganun po, maliit lang. 'Di ba? Yung isang dinidisciple mo, yung isang wini-win mo, hindi mo alam ang potential ng tao na yan. Do you still remember the life of Paul? 'Di ba? Si Saul, 'di ba? Anong nangyari sa kanya? Isang tao lang 'yon na na-encounter niya ang Panginoon. Later on, siya ang isa sa mga naging matinding apostle ng New Testament. Dating persecutor, pero dahil nakakilala sa Panginoon, hindi mo alam, yan yung kaklase mo. Hindi mo alam, yan pala yung kaibigan mo. Hindi mo pala alam, yan pala yung tito mo, yan pala yung tita mo. 'Di ba? Na dating persecutor na hindi naniniwala. Tara, church tayo. Hallelujah, praise the Lord. Gaganunin ka pa, 'di ba? Tara, punta tayo sa church. Anong mapapala mo sa church na yan? 'Di ba? Yung mga ganon. Tara, church tayo. Church ka ng church. 'Di ba? Hindi mo pala alam, pag yan na-encounter niya si Lord, matinding potential pala ang nandyan. Magiging radical pala yan. Magiging missional pala yan. Amen? Hindi natin alam yung potential, just like the mustard seed. Imagine nyo, ganong kamakapangyarihan ang seed. Bakit? Yung kaharian ng Diyos ay hinalintulad at ginawang illustration itong seed na to. So, ibig sabihin, huwag mong babaliwalain yung bawat katagang salita ng Diyos na iyong tinatanggap. Kahit isa lang yan, kahit dalawa lang yan, kung naging tatlo pa. Di ba, pag binigyan ka nga, di ba, hindi ka masisiyahan sa isa, pwedeng isa pa. Sarap di ba? Tapos nakita mo marami pa. Huling hirit na lang, para maging tatlo na. I love you. Di ba? Tama ba? So, yes, it is a small. Alam nyo, yung small kindness na ginagawa natin sa tao, yung konting kabutihan na ginagawa mo sa mga kaibigan mo, katransaksyon mo, kaklase mo, yung small kindness na yon, grabe, parang nagtatanim ka ng seed ng kabutihan sa kanila. And one day, that small kind of seed of kindness to them, may impact yon. One day, sasama sa'yo yon. Sama ako ng church. Kasi bakit? The Word of God is like a seed, di ba? Pinag-aralan na natin yan. At yung salita ng Diyos makapangyarihan. Yung akala natin walang nangyayari, pero the Word of God has the power and never loses its power even in our time. Palakpakan mo si Lord, kapatid dyan. Ang salita ng Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Parang yung seed, pag tinanim mo, hindi mo naman alam, hindi mo nakikita kung anong nangyayari. Pero dahil may science, alam mo. Di ba? Ngayon, may science na. Dati, kailangan mo nang mag-aral sa school. Ngayon, i-search mo lang sa YouTube, papakita mo, paano tumubo ang isang buto. O kailangan mo na siyang mamatay. Tapos may mag-i-sprout. Tapos pag nag-sprout siya, lalaki. O yung buto, wala na. O di ba? Kasi bakit? Nagsisimula na yung buhay, bagong buhay. Di ba? So, hindi na mahirap ngayon. Unlike before, you need to go to school. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong pumunta sa school. Mag-school pa rin kayo. Okay? Hindi yan ang point ko. So, ang ibig ko sabihin ngayon, we have all the technology to understand what you want to learn. Diba? Hindi mo na kailangan pang magbasa ng sangkatutak na encyclopedia. Nung araw, diba, kapag pumunta ka sa isang bahay, may sangkatutak na encyclopedia, ay mayaman to. Yeah? Nung araw, pag pumasok ka sa bahay, makikita mo yung mga parang libro ni Moises, diba? May encyclopedia. Kasi nung araw, pwedeng installment yun di ba? Diba, yung mga ganon. Pag pumasok ka sa isang bahay, makakita mo isa, yayamanin. Di ba? Kasi hindi lahat afford ang bumili ng encyclopedia. Tama? Ngayon hindi. Pag pumunta ka sa Google, di ba, siguraduhin mo lang. Di ba? Minsan ang teacher ngayon, si Google na no? Kaya pati puso mo, pinapag-Google mo mali. Merong kayang sagutin si Google
minsan, at meron ding hindi accurate, at yung mga bagay sa buhay natin, si Lord lang ang makakasagot nun. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Minsan sa mga maliliit na ginagawa natin, nawawalan tayo kaagad ng gana. Minsan nawawalan tayo ng parang drive o purpose. Minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Alam mo, sabi ng Panginoon sa Zechariah 4:10, do not despise your small beginnings. Yung mga maliliit na simula, for example, gusto mong mag-business, maliit lang, wag mong baliwalain yan. Kasi bakit? Si Lord, tinitingnan niya yung mga magagandang simula at tamang simula. Kasi lahat ng matitinding movement at galaw ng Diyos, nagsimula sa maliit na grupo. I still remember when we started this ministry 17 years ago, we are just 4. Si Jeanette, ako, si Tita Bermi, tapos parang 3 kalahati lang kasi mga bata pa si LJ noon at saka si AJ. Tapos ang special child. Diba? So parang ang bilang nila kalahati. Di ba parang gano'n? Mga bata pa sila nun. But look at us now. Diba? The Lord bless us with 7 churches, not just in Baguio City, in San Carlos. Palakpakan natin si Lord. In Pampanga, in Macau, in Hong Kong. It's a small seed lang. So many more will be open for the glory of the Lord. Hindi madali yun, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nagagawa po natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung ano man ang maliit na kabutihan na meron ka, kung ano man ang maliit na ginagawa mo, huwag mong maliitin. Dahil nakikita ng Lord yan. Dahil kapag tama ang puso mo, pagpapalain ni Lord yung maliit na yan. Come on! Don't despise your small beginning. What starts small with God has the unstoppable potential. So wag nating i-despise yung mga maliliit. Yung nagsi-cell group ka, di ba, isa lang? Tapos nahihirapan ka pa, di ba? Yung wini-win mo, pini-PID mo, isa lang. Pero alam nyo kapatid, when God start to bless that small beginning, that potential na nandoon, you will be unstoppable in growing your cell group. You will be unstoppable in the business that God has given you. Amen po ba? Kaya ito mga kapatid, whatever God's plant in your life or in our ministry, dreams, calling, nurture it. So ano man po ang binigay ng Panginoon sa atin, pamilya, sa trabaho, sa mga pangarap, wag po nating balewalain yan. I-nurture po natin. Linangin po natin yan. God specializes in multiplying the small. Sabi mo sa katabi mo, small lang yung business mo, kayang i-multiply at palaguin ni Lord yan. Amen? Small lang yung cell group mo, kayang palakihin ni Lord yan. Kayang i-multiply ni Lord ang cell group mo. Amen? Baka mamaya naisip mo, maliit lang ang problema ko, Pastor, ayaw ko nang lumaki. Hindi, iba naman yun. Okay, iba yun. So yung maliit na problema, tandaan natin, problem, if you have a right perspective with the problem, that problem will not be a problem to you. It is just a challenge so that you will become a better person. Kasi pagtingin natin sa mga sitwasyon natin, problema, ang dating nun sa atin, mabigat, masakit. Pero kapag tingin natin dyan, challenge yan, hindi yan masakit, hindi yan mabigat para sa atin. Kasi challenge Ang challenge, ang purpose ng challenge to bring out the best in you. Yung lalabas yung galing mo. Ang problema, ang dating ng problema sa isang tao na mali ang pananaw, pabigat, sakit ng ulo, kawalan ng pag-asa. Yan, di ba? Pero, kapag yan challenge yan, mas gagaling ka. It will bring you, it is your stepping stone to your elevation and promotion na inalaan ng Lord sa atin. Kaya iba, sabi nila, Lord, bigyan mo ako ng mga disciple. O susubukan ka ngayon sa isang disciple. Lord, bigyan mo ako ng business. O susubukan ka ng Panginoon ngayon kung gaano ka katapat, kung gaano ka ka-good steward. Lord, bigyan mo ako mapapangasawa, yung mga single pa. O, may cell group ka ba? Nag-aalaga ka ba ng mga tao na hindi mo kaano-ano? Kapag yan ay nag-aalaga ka, nagsisell group ka, na hindi mo kaano-ano, ba'y hinahanda ka ng Panginoon? Pastor, gusto naman niya ako Gusto namang wala namang problema doon. Pero ang tanong, hinahanda mo ba ang sarili mo? Di ba?
Sa bahay nga, hindi ka masipag eh. Saka na. Di ba? Hindi. Ngayon pa lang, ihanda mo na yung sarili mo. Amen po ba? Tapos wala pang direksyon yung gusto mo. Di ba? Hindi ka mabubuhay ng tangos ng ilong. Di ba? Hindi ka mabubuhay ng walang direksyon sa buhay. Kaya kayong mga lalaki, kailangan may direksyon ng buhay ninyo para wag naman kayong mangdamay. Yung mga babae naman, di ba, nakatingin lang sa itsura, sa muka. Eh, syempre, pastor, sa ba ako titingin? O, di ba? Hello? Sabi ng iba, tama, pastor. Kasi sa church natin, konti lang ang gwapo eh, di ba? Tapos yung gwapo, pastor, taken na. Di ba? Eh, paano kasi di kayo nag-i-evangelize eh? Hello? Ba't tayo napunta ron? Ano? So yun, yung simpleng paggawa lang ng mabuti natin sa Panginoon at sa kapwa natin ay nagsisimbing binhi yun. And one day, that small seed, that small good things that you have done in the lives of that person, makikita mo yung impact nun. Minsan may tinulungan ka, hindi ka naman nag-expect na tutulungan ka, pero one day, nandoon pala yung balik, antindi. Amen? Pwede mo bang kalabitin yung katabi mo, kapatid? Lalago ka. Amen? Bakit pa pag pinapalakpakan nyo si Lord, ang tipid nyo? Di ba ba? Kay Lord naman yan eh. Di ba? Kapag pinalakpakan mo si Lord, dapat malakas. Kay Lord yan eh. Kung sa tao, okay lang yung mahina. Pero pagdating kay Lord, wag. Amen? So yun, the kingdom of God starts small. Number 2, the kingdom grows naturally and powerfully. So the seed becomes the largest garden in the plant. O in the field, dun sa binasa natin kanina. Yung kaharian ng Diyos, hindi yan lumiliit. Lumalaki po yan. Yung pag-aari niya sa buhay natin, kailangan po. It grows naturally. It grows organic. Pag sinabi natin organic, walang pesticide. Okay? Parang yung mga tinda ni Rupino, mga ano yan eh, mga native. Ayan. Mga native saging. Oh, may free promotion na. Diba? Ayan, sila Jenny, di ba? Ayan, mga tinda nila na saging, yan. Ano pa ba? Suha. Yan, masarap. Okay. So, salamat Rupino. Pinag-drive niya kami dun sa Manila nung isang araw. Ayan, so, the kingdom grows naturally and powerfully. So, ito, hindi kailangan ng ano ito eh, because if the kingdom of God was established into the life of a person, that person will grow. That person will automatically share what was inside of him. Kasi pansinin mo, kung anong laman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Tama? Kung ang laman ng puso natin ay yung pag-ibig natin sa Panginoon, inspired tayo, at may pananampalataya tayo, yun ang lalabas sa bibig natin. E pansinin natin ang isang tao, di ba? So, ibig sabihin, yung seed, yung kingdom ni God, kapag naandyan yan sa buhay natin, natural lang yan, yung pagbabago dadaloy. At may mga taong makakapansin yan, at magiging attractive yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala, attractive ka o destructive? Pwede mo bang tanungin sa katabi mo, are you attractive or destructive? Diba? So the kingdom of God will naturally grow powerfully just like the seed. No? Lalaki talaga yun kasi yun ang potential niya eh. So yung kaharian ng Diyos sa paghahari niya sa buhay natin, dapat naturally may impact. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, dapat may impact. It grows naturally. Di ba? Pag ginano mo yung buhok mo, no? Ano ba yan? Hindi, normal, natural. Di ba? Parang shiny ng buhok mo. Di ba? Kaya ganun ka pa eh, no? Hello? O sa halaman, di ba? Sino nang napeki sa halaman? Ay, totoo kaya to? Di ba? Tinusok ng kuko. Hindi. Ay, totoo. Umiyak eh. Di ba? Mga ganyan. Tama?
Tapos yung isa naman, ay mukhang totoo to. Di ba? Ay wala, peke. Sabi mo sa katabi mo, plastic ka ba o totoo? Sabi mo, totoo ka ba o plastic? Kasi yung totoo lumalago. Yung totoo nag-grow naturally and powerfully. May impact. Pwede nating impress yung tao, pero yung totoo talaga nag-grow. Normal yun. Natural yun. Kaya wag tayong tumigil. Minsan, no, the more you grow, the more na may mga trials, may challenges, kapag lumago ka ng lumago, hindi ka na kayang abutin ng damo. Di ba kapag yung seed, di ba, yung mustard seed, di ba, malaki, iba po kasing mustasa sa atin, ha, doon sa seed na sinasabi dito. Ito pong buto na to maliit, pero pag tinanim, nagiging puno po ito. Yung sinasabi ng Bible. Sa atin kasi may mustasa yung ginagawang buro. Iba po yun. Okay, baka mamaya ibang mustasa ang inibig niyong sabihin. Hindi. Yan, mustasa po, yun yung maliit na seed. Pag tumubo yun, yun ang pinakamalaking puno dun sa garden. Pinakita ko naman yung unang preaching, di ba? So, gusto ko lang i-remind kayo. Imagine, pag maliit pa yan, di ba, for example, gusto ko makita niyo yung relevance nito. Habang maliit pa yan, parang dahon lang yan. Parang ligaw na damo. Di ba? Paano ngayon kaagaw niya yung mga maliliit na damo? Tama? Kaya lang, yun, damo lang yun. Tama? So ngayon, pag nando na, yung damo, walang potential na maging puno. Damo lang yun. Hello? Kaya minsan sa atin, di ba, habang umuubos-bong pa lang yung ginagawa ni Lord, for sure, may mga ka-level ka. At yung mga yon, gustong agawin din yung nutrients kasi isa lang ang pinagtamnan eh. Pwedeng agawin ito, agawin ito. Pero dahil ang potential nila, mga damo lang, hanggang ganyan lang, ikaw, itong seed na to, lalago yun ang lalago. Kapag lumago na yun, na naging puno na siya, damo pa rin yun. Kaya kapatid, may mga sitwasyon tayo sa buhay natin, habang nagsisimula pa lang si Lord sa atin, parang itong mga to, kaagaw mo yan sa nutrients eh. Diba? Mga pagsubok, may mga challenges. Pero kapatid, tuloy-tuloy mo lang. Kasi bakit? Nasa DNA mo, nalalago ka, na ibibless ka ni Lord, na payayamanin ka ni Lord, na magiging leader ka, sa lugar mo, at ikaw ay iaangat ng Diyos. Kasama yon. So, nakaangat ka na. Kapag nakaangat ka na, nakikita mo, ay, yung mga damo, buti na lang hindi ako natisod doon. Buti na lang hindi ako nag-backslide dahil sa mga yon. Muntik nang agawan yung ano ko doon eh. Pero dahil tumingin ka, you focus and look to Jesus, the author and the finisher of your faith, hanggang sa lumaki na. Kaya kapag umuusbong pa lang kapatid, process yan. Sabi mo sa kanila, process. It will naturally grow. Amen? God will going to grow His Word upon our lives, upon our heart. Let us trust the process. When we sow God's Word, His Spirit causes the growth even when we do not see it immediately. Kahit hindi natin nakikita sa pag-share natin ng gospel. Di ba, minsan hindi natin nakikita yan. Pero alam niyo po, balang araw, sino dito yung nadala mo na yung pamilya mo sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. O palakpakan natin si Lord, kapatid, di ba? O, ikaw naman. Sabi mo sa katabi mo, ikaw naman. Alam niyo po, no, tingnan niyo to. Kasi ang Lord po ang nagpapalago, hindi naman tayo. We do not have the ability to grow people. Okay, let's read. 1 Corinthians 3:6. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So, sino pong nagpapalago? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw. Si Lord. Amen? So, merong nagtanim, merong nagtubig, nag-alaga, at ang Diyos ang nagpalago. Kaya ang magpapalago sa iyo, ang papalago sa atin si Lord. Pero may mga taong gagamitin si Lord. Amen? Para yung mga naitanim, so ganun din po yung kaharian ng Panginoon, kapatid. It is God who can grow your life. It is God who can grow your family, your business, whatever things that needs growth. It is God. It is the work of God. Don't measure success by sight. Huwag nating tingnan yung pagtatagumpay o pag-asenso dahil sa physical lang na nakikita natin. The kingdom growth, it's not always visible, but it is unstoppable. Minsan yung paglago, hindi yan nakikita kaagad. Kasi parang ang building,
na gusto mong itayo na 24 floor o 30 floor, hindi mo kaagad makikita yung 24th floor. Matagal ang pundasyon nun. Siyempre, ang gagawing pundasyon, malalim, matibay. Kasi bakit? Ang taas ng floor eh. So ngayon, bakit sila, pastor? Blessed na sila kaagad. Baka mamaya mababaw muna pundasyon nun, kaya kaagad nakita mo na. Nakita mo na yung first floor, second floor, third floor. Ikaw pala, yung ginagawa ni Lord sa'yo, abay pang 22 floor. Kaya hanggang ngayon, pinapatibay pa yung pundasyon. Sabi mo sa katabi mo, baka pinupundasyonan ka pa. Di ba? O baka yung iba naman, matagal nang nag-build ng kanilang foundation, kaya patayo na ng patayo ngayon. Di ba? May bunga na. Sabi mo sa katabi mo, maraming bunga, malalim na roots. Napansin niyo yung mga hangin, yung mga bagyo na tutumba, yung mga puno na mababaw ang mga roots. So ganoon din sa atin mga kapatid. Magiging unstoppable yung pagkilos at paggalaw ng Panginoon kapag tayo po ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang paghahari. Amen? So it grows naturally and powerfully. Kasi bakit yung salita ng Diyos makapangyarihan yan eh. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo kung tatamaan yan ngayon. Yeah. Di ba kasi mali ang kaisipan natin, di ba yung tatamaan ka sa akin, di ba yung mga ganun? Pero kapag Lord, di ba, kapag tinamaan ka ng pagpapala at biyaya ng Diyos, abay mag-iiba na buhay mo. Di ba? Hello? Sinong gustong tamaan ng biyaya at kapangyarihan at pagpapala ng Diyos? Kamong palakpakan mo si Lord, kapatid, kung gusto mo yan. Kasi ikaw ang gagawing sample ni Lord eh. Ikaw ang gagawing model ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, hi model. Di ba? Ang alam lang kasi nating model, yung rumarampa, di ba? Di pa. Wala na po mo, noong mga panahon, kayang-kaya po yan, di ba? Yung mga, di ba, mga ganun. May nakita ba kayong nag-model at lumaban sa rampa na bungi? Yung nag-smile. Yeah. May nakita ba kayong nag-model na merong tigbibinting dito? Yung, di ba gaganon ka? So, ibig sabihin yung model, inaayos yan. Kahit sa sasakyan bago sila maglabas sa market, meron muna silang tinatawag na prototype. Yung sasakyan, babanggain muna nila yon. Idadaan nila sa torture test. Bago nila ilabas, model kasi yung tawag doon prototype. Tingnan mo yung katabi mo, ilang beses na bang nabangga yan? Ay, kaya pala. Di ba? Nabangga pala to. Hindi para sirain kundi para itest, para patatagin. Ilang beses na bang nasugatan yan? Di ba? Hindi para patayin, kundi para palakasin. Amen po ba? So, ganoon din po sa atin, mga kapatid, no? Ang buhay po natin kadalasan, no? Ang nais natin ay iba sa nais ng Diyos. Kaya ang dami nating frustration. Tama? Pero kapag natuto tayong mabuhay ayon sa paghahari, kalooban ng Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng matinding frustration. Kasi parati lang natin sasabihin, mangyari nawa ayon sa iyong kalooban. Ganun ang buhay at katagang lumalabas sa bibig ng isang taong nabubuhay sa kaharian ng Diyos, sa pag-aari ng Panginoon. So yun, no? The kingdom is like a seed. It's small, but it has a lot of potential. It has a lot of influence. And then, the kingdom grows naturally and powerfully. Now, the last thing is, the kingdom provides shelter. No? Alam mo yun, di ba binasa kanina, anong sabi nung 32? Sabi doon, through it the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of the garden plants and become a tree, so that the birds come and nest or perk in its branches. So, makita natin doon, yung birds, no, yung mga ibon, pumupunta doon para magkaroon po ng
Ano yun? Magkaroon ng sound. Okay. Ayan, para magkaroon po sila ng lilim. Para doon po sila mamahinga, yung mga ibon po na yon. So it's also symbolized that people finding refuge and comfort, protection, doon po sa kaharian po ng Panginoon. As God's kingdom people, we should be placed. Pwede patayin nyo muna yon. Yung gitara yan or yung ano. Okay, tuloy ko na lang. As God's kingdom, ano ba pinindot nyo? Yung pinindot nyo, yun lang ang i-off nyo. As God's kingdom people, we should be place of peace, hope, and rest for others, of others. Ayan. God's kingdom is not limited in growth, but also about the blessing in blessing others. So, ibig sabihin, ito, pag tiningnan natin ito, kapatid, no, itong passage na yan, o itong lumalapit po yung mga ibon, bakit? Bakit lalapit ang ibon sa isang halaman o sa isang puno? Diba? Para mamahinga, para proteksyonan nyo yung kanyang sarili, para sumilong. Diba? So, ganun din po yung kaharian po ng Diyos, ay yan po yung magpuprotect at magpuprovide at yan po yung magbibigay sa atin ng kaayusan. Yung ibon, di ba, kapag napapagod, halangan namang lumipad siya sa buong isang linggo na hindi dumadapo sa halaman. Di ba? So, yun po, na kailangan po niyang makita yon at kailangan din po nating makita yon that the kingdom of God provides shelter. Yan po yung ating protection, yan po yung kailangan nating kapahingaan, matatagpuan lamang po natin yan sa kaharian ng Panginoon. At dahil merong hari na siya pong magpuprotekta at magpuprovide ng ating mga pangangailangan. And God's kingdom grows in us. Ang kaharian po ng Diyos ay lumago po sa atin. No? At pag tayo po ay napapagod, pag tayo po ay nagkakaroon ng sitwasyon na hindi natin nakokontrol, ang kailangan po natin ay sumailalim at mamalagi sa kaharian po ng Panginoon. Sa kaharian ng kanyang pagpapala, sa kaharian ng kanyang kapayapaan. Sino po dito minsan nagwo-worry? Diba? Sino po dito may mga pangangailangan? Kapatid, kailangan nating mamalagi sa presensya ng Panginoon at sa kaharian ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Di ko alam, kapatid, kung ano ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon. Pero maliwanag naman ang mensahe sa atin na kung may maliit kang sitwasyon ngayon na parang negosyo o cell group na iniisip mo na sa panahon po na kung nasaan po tayo ngayon, sa iyong buhay, pananampalataya, maaring hindi mo man napapansin na nagpasimula na pala si Lord sa buhay mo, kagaya ng mensahe ngayon, yung kaharian ng Diyos ay hinalintulad sa isang butil na maliit ang simula, pero kapag lumaki, nagiging puno at maraming nakikinabang. Kusa lang tayong lalago kapag nandoon tayo sa kaharian ng Diyos at tayo sumusunod sa kanyang paghahari. Hindi ko alam, kapatid, kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pero ano pa mang mga bagay na ginawa ni Lord sa buhay mo, He will going to do it and fulfill it. Do not despise your small beginning. Yung mga maliliit na simula na ginawaan at sinimulan ni Lord sa buhay mo, huwag mong mamaliitin. Huwag mong lilimitahan ang Diyos sa kaya niyang gawin sa buhay mo.
Maaring kukonti lang ang sweldo mo ngayon. Maaring kukonti lang ang resources na meron ka. Pero, kapatid, kayang-kayang palaguin at i-bless ni Lord yung cell group mo, kukonti lang ngayon. Tatatlo lang, lilima lang. Pero dahil sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, God will naturally grow and bless that cell group that will give glory to the Lord. Amen. I want you to pray right now. Close your eyes and pray. Tingnan mo ngayon, kapatid. Ano ba yung mga bagay na parang naliliitan ka? Ano ba yung mga bagay ngayon sa buhay mo na parang nahihirapan kang makita? God will going to do it. As long as we follow, we obey, we put ourselves under the authority and the lordship and the rulership of the King that is our Lord Jesus Christ, then you will grow unstoppable. Sa simula, parang wala kang makita. Parang ordinaryong ordinaryong kagaya ng mga dahon o halaman lang. Pero God has given you the potential. God has given us a lot of potential na lalago at mag-grow in just a matter of time. In just a matter of time, you will grow. Ma-outgrown mo yan, hindi dahil sa talino mo, hindi dahil sa diskarte mo, hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa samahan ka ng Espiritu ng Panginoon na siya magpapalakas at magbibigay ng abilidad at talino para malampasan mo yan. I want you to pray personally, manalangin kang personal sa Panginoon. At kapag kailangan mo ng kapayapaan, kapatid, andun yan sa presensya ng Diyos, sa kanyang kaharian. Maraming kaguluhan nangyayari sa isip mo, sa paligid mo, sa relationship, sa finances. I don't know. But what I know is, when you come into the presence of God, God will going to give you peace. Kapayapaan ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Yes, Lord. Yes, God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. That your kingdom, Lord, will know no end. Yes, God. Let your kingdom, Lord, will be established in our lives. Let your rulership, O God, let the authority of the King, yun po yung aming masusunod at yun po yung aming susundan. Hindi po yung aming kalooban, hindi po yung aming mga plano lang, kundi yung kalooban mo, Panginoon. Yes, Lord. Yours is the
Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito, sa mensahe na iyong binigay po sa bawat isa po sa amin sa pamamagitan po ng binhi. Ay nalintulad, Panginoon, na kung paano ang iyong kaharian, ang iyong paghahari, nagsimula ng kokonti, pero ito'y iyong kayang palaguin. Kagaya ng ministeryong ito, Panginoon, nagsisimula ng iilan lang mga tao, subalit ngayon sa iyong biyaya at sa iyong kapangyarihan, pinalago mo ito ng 7 simbahan. At ganon din sa mga iilang cell group na bilang ng cell group, kaya mo rin itong palaguin na mabuo ang 12, makapagbid ng 144 at marami pang leaders, Panginoon. Marami mga worshipers, na tunay na worshipers at skilled, Lord God, at committed, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Marami mga cell leaders, maraming mga ministers, Panginoon, ang i-raise up mo sa lugar na ito at sa iba pang mga true Bayan churches, Lord God, para mas marami pa pong maabot at lumaganap pa, Panginoon, ng mensahe ng kaligtasan at yung paghahari. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At po'y magsabi ng Amen. Amen. Amen.